So ito po no, ito po yung medyo bad trip na topic ngayon. Bad trip na nakakatawa. Okay. So ito, teka lang. Ito sumusobra na rin tong si ano eh. Si Super Tae. Super Ate. Okay. So mga kababayan po kasi ngayon, ito. Kahapon po kasi nagkaroon kasi ng hearing sa Davao. So sila hindi na sila nakontento na nagkaroon na ng hearing sa Davao, sa Senate. Tumuloy pa talaga sila sa Davao. At ngayon, alam naman po natin na yung drama po ng Davao ngayon. Yung drama po ng Davao ngayon, ito. Ito nangyari ata ito, no? Nung ano, ito, watch, rallies from different barangay in Davao pala, no? Davao City are chanting, Davaoeños are not for sale. As they approach the prayer rally venue at San Pedro Street on Sunday, January 28. So ito po nangyari po ito nung bago po magkaroon po ng prayer rally, supposed to be yung Davao City. Ayan. So, yung prayer rally po na ang nauwian ay pangungutya, panlalait, pangbibintang, at pagmumura. Doon ako natawa mga kababayan eh. Prayer rally daw eh. Pagkatapos yung narinig natin na bunganga ni Digong, putang ina mo, sabi niya gano'n. Meron tayong bangag na presidente, bangag ka noon, bangag ka hanggang ngayon. O prayer rally. O prayer rally nga talaga. So ngayon, ang sinasabi nila ngayon dito, ang pinaglalaban nila kasi, Davaoeño are not for sale. Yan, okay. And then, ito yung mga picture ng mga kulto eh. Davaoeños are not for sale. So alam naman po natin kung ano yung nirereklamo nila dito. Kasi nga daw po, itong People's Initiative nga daw po, ay kumalat daw po sa Davao at namimigay daw po ng pera para magpapirma. 100 pesos to 1,500 pesos ata yung pagkakaalam ko. Oh. Okay. Totoo namang daming kulto sa Davao, grabe ka naman. iba yung spelling mo, sir. Davao City po, Davao. Kasi magiging ano na siya eh. Parte na siya ng China. Malamang siguro mga kababayan, no, kapag sinabi ni Digong na ganito, no, kunwari si Digong, tinopak na naman, tumira na naman ng fentanyl. Tapos si Digong nagpa-prayer rally na naman, no? Merong stage. Tapos pumunta yung mga taga Davao City, no? Siguro pag sinabi ni Digong na ganito, no? O kayong mga tayong mga taga Davao City. O, hindi na tayo Davao na Davao. Tayo ay magiging sakop na ng China. Malamang palakpakan pa rin yung mga taga Davao. Sa tingin ko lang. Oh, Digong, you're the best president. Walang ya, you're the best president. Kasi parang ganun ang lumalabas eh. Basta sinabi ni Digong para sa kanila totoo. So siguro kapag sinabi ni Digong na ang Davao City ay magiging bagong city ng China, malamang palakpakan pa rin yung mga taga Davao City. Tingin ko lang, no? Tingin ko lang. Tayo, Davao. Sabi nga, fentanyl pa more, fentanyl. Tayong Davao. Wala nang mayor. Presidente na natin si Xi Jinping. Palakpakan. Digong, best president. Wala nga ako. Nawawala tuloy ako. So, ngayon, ngayon, ito na. Yan. So, ito, di ba? Ang nakakatuwa kasi dito, nangyari ito tanghali. Tanghali ito ata ng Martes. Martes ata nangyari ito. Ito, January 8 ata nangyari ito eh. Ito eh. Yung Davao is not for sale. So, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, nagrereklamo si Amy Marcos, si Super Tae, na yung nangyari daw pong rally sa Luneta, sa Quirino Grandstand, ay dadaluhan daw po ito ng mga government employee at may bayad pa daw. Well, una kasi ito na-content ko na ito eh. Yung rally naman po kasi ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand, linggo 'yon. At alas 6 po ng gabi. So walang pasok. Pero ito po kasi itong ginawa po ni Pulong Duterte, ginawa niya to tanghali. Oras po ito ng trabaho. Di ba? Oras ito ng trabaho. So, palpak na naman. Pero hindi yan yung point. Ang punto kasi dito mga kababayan, nambibintang kasi sila na nagkaroon daw po ng bayaran. So, ito, nag-post na pa nga itong si Pulong. January 9.
This so-called People's Initiative for Charter Change is nothing but pure PI. So nagmura na siya, no? Murahin mo na kasi, sabi mo na kasi putang ina, di ba? Kunwari ka pa eh. Para sa naman kayo ng tatay mo eh. So ngayon, ang binibintang kasi dito ni Pulong, ito. Ang bintang ni Pulong, to all the Baweños, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Yan, the Baweños are not for sale. So ngayon, ang sinasabi ko lang dito, may bintang. Meron silang bintang na nagkakaroon daw po ng bayaran para po magpapirma. So mga kababayan kasi, yung doon po sa Senate hearing, wala naman po kasing nagsasabi na nagkaroon ng bayaran. Wala. May nagbanggit doon 1,500 a day. Pero sila po is empleyado po, binayaran sila para po magpapirma. So sweldo nila yun kada araw. 'Di ba? And then mga kababayan po kasi, ngayon kung babalik po tayong Davao, ito, si Super Tae. Si Super Tae, siya yung nanguna para magkaroon po ng hearing sa Davao. Ito no, nasa Davao City tayo ngayong Biyernes, Pebrero 2, kasama ang aking mga kapwa-senador na si Ronald Bato de la Rosa, Bongo, sa public hearing ng Senado upang malaman yung buong katotohanan sa naganap na signature buying sa People's Initiative. So ang punto nila dito mga kababayan, nagkaroon daw po ng bayaran. Pero hindi naman pala totoo. So una, Diyos ko, ang punto ko dito, nang bibintang kayo ng mga nagkaroon ng bayaran, wala naman palang bayaran. So una, itong congressman na si Dong Gonzales, so si Dong Gonzales po kasi siya po yung Deputy House Speaker, kumbaga siya yung pumalit sa posisyon nga po ni Gloria dati. So sabi po ni Dong Gonzales, no, Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales, sinabing nakatutok siya sa naging pagdinig ng Senado hinggil sa People's Initiative na naganap sa Davao. Ang pagdinig ay pinangunahan ni Super Tae. Ayon kay Gonzales, hindi naman napatunayan na nagkaroon ng bayaran kapalit ng pirma. So ang punto dito mga kababayan, nagrereklamo yung mga taga Davao City at saka si Pulong at saka si Super Tae na nagkaroon daw po ng bayaran. Pero nung nangyari po yung hearing, doon po sa Davao City, wala naman palang bayaran na nangyari. So para saan yung drama ninyo na Davao City are not for sale, yun naman pala, wala naman palang bayaran na nangyari. O ngayon, may papakita tayong video dito, no? So una muna, pakita natin yung video muna ni Dong Gonzales. Okay? Tatalakin natin. Sige, panoorin natin to ha. Alam mo, kanina pa po ako nagmamonitor sa hearing from 2 o'clock. Hanggang ngayon, nagmamonitor ako. Pero narinig nyo naman po, wala naman pong pamimigay na pera na nangyari. Narinig nyo po yung mga kapitan, yung governor ng Davao del Norte, si Governor Edwin. So wala pong ginamit ang national agencies na yung DSWD. Wala pong nagamit talaga. Kaya huwag na po tayo magaksaya ng oras. We have to focus our time on Monday to discuss, to tackle the resolution both houses number 6. Ngayon po, may kalamidad tayo sa Davao na dapat bigyan natin ng pansin. Actually, yung kasama kong lawmakers, nagpapasalamat sila kay Pangulong BBM because of the 150 million at yung 21 million from Congressman Speaker Martin Romualdez at yung additional 30,000 na food packs sa mga congresspersons na affected dyan sa Davao Region. Yan po ang bagong Pilipinas na ginagawa natin. So, kasana po, tigilan na natin ito. We have to focus on RBH number 6. Okay, so yan na. So yung RBH number 6 na yan, pag-usapan na natin maya-maya lang. So ngayon mga babayan, bukod nga po dyan kay Congressman Dong Aurelio, ito. Nakita ko lang to sa Pilipinas Today itong post na to, no? So sabi ni Bato, walang promise of any ayuda from them. Sabi wala daw po. SK chairman to nagsabi. So, yung kay Super Tae, ito. Ito ito yung mismong video
'di ba, ni Super Tae diyan po sa Davao, na sinabi talaga na walang bayaran na nangyari. At ang punto dito, pinipilit pa talaga ni Amy Marcos na meron. Kasi ang alam ko po kasi sa hearing dapat, ang hearing dapat, inaalam po yung totoo. So paano natin malalaman yung totoo kung meron ng prejudgment si Super Tae na nagkaroon na ng bayaran? Ito pakinggan po natin ito. Ito nga pong nangyari po sa Senate hearing po sa Davao. Talagang ini-insist po talaga ni Super Tae na may bayaran. Ito pakinggan nyo to. Sige. Sir, sa pagka-perma po namin, may patient number po, tapos ayuda daw po eh. Binigyan ba kayo ng pera pagkatapos Wala po. pero may pangako? Pangako lang po, apat po sa ayuda, pero di po namin alam po kung ano po ayuda. Nagbigay na ba ng pera mula noon? Wala po. So Wala naghihintay pa rin kayo? Opo. Nako, baka na 1, 2, 3 po tayo. Saan daw yung pera manggagaling? Sa syudad? Sa congressman? Saan daw? Wala po siyang sinabi kung saan pa manggagaling, tsaka wala po sinabi sa amin kung pera po eh. Basta baka may ayuda daw po. Pero din niya paano kung Wala nga eh, wala nga pera eh. Pinipilit na ito 'di ba? O sinasabi na nga po nung mismong tandaan yung mga kababayan na itong mga tinawag nila na to para mag-testify is sila rin po naghanap niyan. Pero pagdating po ng hearing, 'di ba? Sabi nung nag-testify, wala nga pong ayuda eh. Wala nga pong pera. May pinangakong ayuda pero walang pera. Tapos sabi ni Amy Marcos, eh baka na 1, 2, 3 tayo. Saan daw galing yung pera? Wala nga pera. Bakit pinipilit mo na may pera? Wala nga pera pinipilit mo. So pahiya. So ito yung sinasabi ko po sa inyo mga kababayan. So para saan yung drama na Davao City is not for sale, eh wala naman palang bayaran na nangyari. Di ba? Wala palang bayaran na nangyari. So para saan yun? Ano yun, drama? Di ba? So ngayon mga kababayan, ito pa. Yung pinaka-update ngayon dito, sabi dito, sapat na umanong indikasyon na sangkot ng ilang politiko sa People's Initiative ang pag-amin ng pirma na nakipag-ugnayan sila kay House Speaker Martin Romualdez. Yan. Politician behind Peking Initiative must be held accountable, Senator said. So ngayon, ang gusto nila ngayon is magkaroon po ng accountability yung mga congressman na sangkot nga po ng pirma. So ang tanong dito, anong nilabag? Anong batas yung nilabag? Ako naghahanap talaga ako nung isang araw pa kung ano yung batas na nilabag, wala akong makita. So, ang bad trip lang kasi dito mga kababayan, no? Ito People's Initiative po na to. Ito lang, no? Ito yung criticism ko dito eh. Dapat po kasi yung People's Initiative, dapat po talaga, yung nag-initiate talaga na dapat yan is taong bayan dapat. Well, ang sabi naman nila na itong People's Initiative daw po na to ay humingi sila ng tulong sa Congress at tinulungan sila ng Congress. So, di ba, medyo kailangan natin pag-aralan pa yan. Pero, ang sinasabi lang kasi natin dito mga kababayan kasi, di ba, medyo vague kasi yung People's Initiative na ginawa. Medyo vague. Medyo malabo kasi. Kasi ang nakalagay po kasi doon sa People's Initiative, yung pirmahan po ay dapat ay magsama yung Congress at Senate. So, talagang aalma talaga yung Senate dito. Aalma talaga sila dito. Kasi ikaw ba naman, nasa masweldo ka ng, magkano sweldo ng senador? 300,000, 350,000 a month. Tapos kada committee meron ka pang allowance. Tapos meron pang pork barrel, meron pang pidap na nakatago. 'Di ba? So aalma talaga yung Senate diyan. Ang punto ko lang kasi dito mga kababayan, sana kung gumawa sila ng People's Initiative, sana pinlano nila ng maayos. Para hindi sila nabuking. Hindi nga, di ba? Ayun lang. Ako sa akin, okay sa akin yon. Yung pag-amyenda ng Constitution natin para po sa amendments po ng 60-40 sa foreign investor, okay na okay sa akin yun. Okay sa akin yun. Okay yun, pero yung mas higit pa doon, siguro kailangan mo ng
maituro sa mga tao yung mga bagay-bagay na yan para mas maintindihan. Pero kung magsisimula tayo sa amendments po sa Constitution regarding po sa foreign investment, okay po yun. Kasi ito kasi problema mga kababayan eh. Nagrereklamo ngayon yung mga senador na ang mga tao daw po ay pumipirma nang hindi nila alam. So ayun nga po yung problema. 'Di ba? Hindi po aware yung mga tao sa pinipirma nila bakit sila pumirma. So ako kasi naniniwala po kasi ako no na yung mga Pilipino po kasi majority hindi pa kasi talaga alam yung galawan po ng politika. Ang alam kasi ng karamihan ng mga Pilipino, bumoboto tayo every 6 years, personality based yung pagboto, pero pagdating po sa technicalities, medyo mahihina po mga Pilipino diyan. So ayun nga pa yung punto. Itong mga senador, itong mga politician din po kasi, is kinukonsinti po nila yung medyo kainosentehan ng mga Pilipino para maloko nila tuwing eleksyon. So, ang problema kasi, yung inosentehan po ng mga Pilipino na yan, ginamit para buwagin yung Senado. Kasi para sa akin, yung pagsamahin mo yung boto ng Senado at Congress, parte na yun ng pagbuwag eh. Dapat unicameral, dapat, di ba? Dadaan sa Congress, then Senate, then pinag-isa mo. So, parang binubuwag mo na rin yung Senado. So, yan, di ba? Kinukonsinti ng mga politiko, yung inosentehan ng mga Pilipino. So, ngayon, nung pumirma yung mga Pilipino regarding sa PI na hindi nila alam, so, in the first place, kasalanan nyo yan. Kasi dapat po kasi, trabaho din dapat ng gobyerno na ma-educate po yung mga Pilipino. So, and then doon tayo magdi-decide. So, don't get me wrong ha, yung People's Initiative na yan, okay yun. Walang problema doon. Yung pag-execute lang talaga nila yung pumalpak. Medyo palpak yung execution. So, dahil sa palpak yung execution, ito na po yung ginamit para i-criticize po yung gobyerno po na to. Di ba kasi yung medyo nakakainis kasi dito, no? Nung tinatanong kasi yung tao dun sa Congress na sino yung mga congressman na kasama mo? Dapat umamin na dapat simula pa lang eh. So, nagkaroon kami ng meeting with Martin Romualdez, with this congressman. So, tapos ang usapan. Wala na, di ba? Pero ang punto dito mga kababayan, ito, tinanong ko na rin kasi mga ibang mga kakilala natin, na wala naman nilabag na batas. So, gawin ng Senado, gawa sila ng batas na kapag nangialam ang congressman sa People's Initiative, pwedeng tanggalin. Yun nga lang, walang batas na ganun eh. So, gawa kayo ng batas. Di ba? Dito. Yan. So, thank you po mga kababayan. No? So, salamat po dyan po sa 886 po na nanonood. So, ano po masabi nyo nga po dito sa drama na ginawa ngayon ng Davao, na nagrally sila na Davao is not for sale, pero yun naman pala, wala naman palang bayaran na nangyari. Yon. So, yun po mga kababayan. So, thank you po. So, pa-comment na po sa baba. Dyan po sa Team Replays, tsaka dyan po din po sa comment section po ng live po na to. No? So, thank you po mga kababayan. Salamat.